Hello guys, welcome back to my tutorial. So this is our second tutorial. So our topic for today is more on data types. So introduction to data types. So same lang din siya sa mga data type ng other programming language like Java na different data types like Boolean, string, numbers, numeric, yeah, like that. So dito, bibigyan ko kayo ng mga insight regarding sa data types sa Python at saka pinagkaiba niya sa other languages like Java, ganun. So, ito yung mga iba't ibang klase ng data types for Python. So, meron tayong numeric. So, iba-ibang klase sa numeric. May integer, which is whole number. Complex number will include yung mga invisible number sa mga arithmetic mathematics. Float is more on mga decimals number. Dictionary, yeah, key value pair na mga data. Boolean, true or false. Set is ang mga unique values na unordered. And then sequence type. So meron din tayong klase different sequence type like string composed of different characters. Pero yun, yan natin sa list. Parang array siya sa other programming language. And then tuple. So yeah, di-discuss ko ang bawat isa sa inyo at saka bibigyan ko kayo mga example. And then sa demo natin, bibigyan ko kayo kung paano i-determine yung mga data types. So for numeric, meron tayong integers na number like 34, 25, negative 76. So yung mga negative number, so included din sa dito. Basta whole number. Then complex number, so yan. For example, merong uh, mga constant variables or mga including character dun sa number. Then float, so mga yun, as I mentioned earlier, mga decimals. 3.4, 5.9, or kahit ilang decimals yan, basta decimals number, papasok sa float. And then, the second data type is dictionary. So, yun, key value pair. So, like, kung kailangan natin ng mga reference, parang ganun. So, pwede natin siya magamit like name. So, anong name niya is Ben, age 3, location, Philippines. So, kung familiar kayo sa JSON file, so parang ganito yung format niya. So, yung key and values, pwedeng multiple, pwedeng combination ng string, array, gano'n, or list. For Boolean, true or false lang siya. So, true or false, like, in a sense na pwedeng gamitin 1 or 0. 0 is considered as false or empty string or mga empty values. So, Boolean. So, ginagamit natin siya sa mga condition. So, para ma-determine natin kung saan papasok yung data. Like 1 plus 1 is equal to 2. So, if 1 plus 1 is not equal to 2, doon papasok yung condition. Then, other set is, yan, set. So, yung set is, as I mentioned earlier, ano siya ng curly braces like sa dictionary, but a single value, wala siyang key. So, ito is, yeah, unique value. So, hindi siya pwedeng mag-redundant na apple, apple, banana, banana, cherry. So, isang unique value lang siya. So, maghahanap tayo ng mga unique value, pwede natin gamitin to. Like, if meron tayong mga set of values na kailangan natin ng unique, pwede natin gamitin yung set. And then, sequence type, meron tayong string, which is pwede nating enclose sa double quote or single quote compared to other programming language na iba yung pinagagamitan ng double quote saka single quote. Like for single quote sa kanila is character or single character lang. For double quote, yun yung string na set of multiple characters. List, yeah. So, inclusion siya ng square bracket. So, it could be different type of
values like numeric, float, string. So currently nakikita nyo lang is string. Then tuple, ang tuple is parenthesis naman siya and then hindi siya nababago. So fix yung value niya. Hindi kayo pwedeng mag-add or mag insert or mag-remove. So fix yung value niya and at the same time yun, like pwede natin gamitin yung mga example is yung mga name of the day per week. So Sunday to Saturday. Yan pwede natin gamitin sa. So yung mga set of values na fix natin, yan pwede natin i-consider yung tuple. So yeah, yun lang yung ano natin. Then punta tayo sa demo. Open ako ng PyCharm. Pero ang gagamitin natin dito sa PyCharm is more on Python console muna. So, hindi pa tayo gagawa ng project. So, siguro pag na-combine na natin yung mga knowledge natin, pwede tayong gumawa ng project. So, for example, mag-aano ako ng ah, string. So, as I mentioned earlier, so string. Makikita nyo, inassign ko yung Richard sa name na string. So, determine yung type niya. Click nyo lang yung type, function sa built-in function siya sa Python. So, yan natin is name. So, pag enter mo, string, str means string. So, pwede tayo magawa ng num is equal to 2 plus 3. So, ang sagot niya 5. Pero pag pinirit natin sa num type, tinedetermine natin yung type niya is int, means integer. So, halimbawa, for example, gawa ko kayong float, no? Num is equal to 3 plus 4.5. So, yun, inassign ko ulit yung same number sa 3 plus 4.5. So, pag pinrint ko siya, sagot niya is 7.5. Pero ang type niya na, may iba na. Kasi, ginamit ko ulit yung same variable, inassign ko ng different data type. So, pag inassign ko yung num, so float na siya. Different siya sa other programming language na naglalagay muna ng name ng data type bago yung variable name. Dito kasi direkta variable name and assign lang natin yung values. So sa mga set of values naman like list, uh, ano na yun ang information. Like name is Richard, age is 4, the location is Philippines. So consider siya as a list. So pag type mo yung type ng info, it is a list of values. Same sa dictionary, gumagamit tayo ng curly braces, and then sa mga set or tuple. So, yun yung mga gamit natin, yung mga data type. So, in the future tutorial, magagamit din natin sa paggawa ng mga application, like mga calculator, mga program. So, currently, yun yung ano natin ngayon sa data type. So, iano ko din sa description yung mga different data type and then yun, ma-search natin yung sa Google or sa link, yung other information. So, in the future, gagawa tayo ng application regarding that. So, hope may naintindi kayo sa tutorial nito. So, see you on the next tutorial. Thank you guys. Bye.